Sa isang malayong isla sa Cebu, nagtatago raw ang isang matandang pugante. Ang suspect na isang Australian national sangkot daw sa halos 30 kaso ng child sexual abuse sa Australia at Papua New Guinea. At nagkukubli raw sa kanlungan ng kanyang partner na Pinay. Wow! Chilling like a villain daw sa isla si Lolo. Despite matanda na po siya, ay nakikita pa rin po natin na threat ito dito sa bansa. Isang entrapment operation ang ikinasa ng mga otoridad. Tuluyan na kayang matapos ang kanyang pagbabakasyon grande sa isla. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumang. Sunod, sa isang malayong isla sa Cebu, nagtatago raw ang isang matandang pugante. Ang suspect na isang Australian national sangkot daw sa halos 30 kaso ng child sexual abuse sa Australia at Papua New Guinea. Despite matanda na po siya, ay nakikita pa rin po natin na threat ito dito sa bansa. Isang Australian na senior citizen feeling bakasyon grande sa malaparaisong isla ng Bantayan sa Cebu. Pero nakarating sa mga otoridad na pugante pala ang matanda. Dahil sangkot pala ito sa patong-patong na kaso ng sexual abuse. Vacation's over, Lolo! Sa mission order na ibinigay sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o BIFSU mula sa Queensland Police sa Australia, natuklasang nagtatago sa Pilipinas ang suspect na kinilalang si David John Buckley, 81 years old. Sangkot daw siya sa iba't ibang kaso ng pang-aabuso, kabilang ang rape na may maximum penalty of life imprisonment, indecent treatment of children under 16 with maximum penalty of 20 years imprisonment, at 26 na kaso ng child sexual abuse offenses mula 1988 hanggang 2004. Ang kanyang mga biktima ay pawang mga bata sa Australia at Papua New Guinea. Ito po ay nakuha natin sa mga otoridad po sa bansang Australia. Napag-alaman po natin na wanted po itong individual na ito for several cases involving minors, mga sexual exploitation po. Nakita po natin doon sa kanyang records na marami po siyang naging kaso at mga ginawang krimen against children. That really is something to be worried about. Kaya ang mga otoridad wala nang inaksayang oras hanggang sa makatanggap sila ng tip na nagtatago si Buckley sa Bantayan Island sa Cebu. 2017 daw nang manirahan siya rito kasama ang isang Pilipina. Agad nagkasa ng surveillance operation ng mga operatiba. Kinalugad ng mga operatiba ang Bantayan Island para matunto ng bahay ng subject. Isang asset ang nagpanggap na bibili ng bahay para makumpirma ang kinaroroonan ni Buckley. Agad na nag-message ang asset buyer sa Pinay na partner ng suspect. Pagpasok pa lang ng asset sa loob ng bahay, makikita na may nakahubad na matandang nakaupo. Siya na kaya ang Australianong pinaghahanap ng batas? Wow, not exactly the answer I was looking for. Susunod, sa pinagsamang pwersa ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit o BIFSU, Philippine National Police o PNP at iba pang mga operatiba, ikinasa ang operasyon sa Bantayan Island. Mahuli na kaya sa wakas ang dayuhang sangkot sa patong-patong na kaso ng pang-aabuso? Isang Australian national ang natuklasan ng mga otoridad na nagtatago sa Bantayan Island sa Cebu. Kinilala ang suspect na si David John Buckley, 81 years old. Sangkot di umano si Buckley sa halos 30 kaso ng pang-aabuso sa mga bata sa Australia at Papua New Guinea. Yung kanyang presence here in the Philippines ay hindi natin gusto dahil ito pong mga ganitong uri ng foreign nationals who have been involved in crimes involving abuse of children, sex acts committed against minors, ay hindi po natin mapapayagan na manatili po dito sa Pilipinas. Sa isang surveillance operation, kumpirmadong nasa Bantayan Island ang pugante. Nakatira ito sa bahay ng kinakasama niyang Pilipina noon pang 2017. Agad na nagkasa ng surveillance operation ang Bureau of Immigration. Nakapasok po ang kanilang asset sa loob ng bahay. Nagpanggap siyang bibili ng property na ito na ibinebenta. Napitikan niya ang loob ng bahay. Mula po dito sa palikuran, pipihit pakaliwa ang kamera. Masdam po maigi. Isang senior citizen na dayuhan na nakaupo ang mapipitikan ng kamera. Positibo, siya po ang subject ng Bureau of Immigration Operation.
Siya po ay inisyuhan ng mission order ni Commissioner Norman Tansingco upang ma-effect po ang arrest laban sa kanya. Kaya ikinasagad ang pagdakip sa kanya sa masukal at tagong lugar na tunton ang bahay ng matanda. Pagpasok ng bahay, tila walang kaalam-alam ang asawa at suspect kung bakit maraming tao sa tinutuluyan niyang bahay. We are from the Bureau of Immigration. Hindi na nakapalag ang matanda. We are here to verify, to identify you. Okay? Mukhang na-surprise si Buckley at hindi alam ang nangyayari. I will state your right, sir. You have the right to remain silent. Anything you say can be and will be used against you in He court. cannot actually walk You have properly the right to naman. hire your own lawyer. If you cannot provide one, the Philippine government will give you one. Hindi rin daw alam ng kanyang live-in partner ang mga kasong kinasangkutan niya. Madali nilang nahuli ang suspect, pero dahil sa edad, naging pahirapan din ang pagdadala sa kanya sa opisina ng mga otoridad. Isinakay din siya sa ambulansya patungo sa pier papuntang mainland sa Cebu. He's already 81 years old, so medyo frail na rin po itong taong ito. But kahit pa ganon, yung kanyang presence and yung kanyang activities here in the Philippines is still a threat. At kahit na gabi at maalon ang dagat, bumiyahe ang BIFSU patungong Cebu City sa opisina ng National Bureau of Investigation o NBI. Bukod sa mga kasong kinakaharap ni Buckley sa kanyang bansa, overstaying o undesirable alien na rin siya sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala nang bisa ang kanyang pasaporte kaya illegal na ang pananatili niya sa bansa. Blacklisted na rin si Buckley sa Pilipinas. Ang kakaharapin niya sa Pilipinas at sa Bureau of Immigration ay deportation case because of him being an undesirable alien at isang fugitive from justice na tinuturing po sa kanilang bansa. Matapos nakuna ng fingerprints at mugshot, pansamantala siyang dinala sa isang detention center facility sa Cebu City. Kinabukasan, inilipad na siya pabalik ng Maynila. Wala naman po tayong nakukuhang reports of any untoward incident dito po sa ating facility. Siya po ay nakalagi dito po sa ating warden's facility in Bicutan, Taguig, kung saan po nananatili lahat ng mga foreign nationals na nag-undergo ng deportation cases o kaya po ay set for deportation. Ibabalik sa Australia si Buckley at kapag napatunayang nagkasala sa mga kasong isinampalaban sa kanya, habang buhay na pagkakakulong ang parusang kakaharapin niya.